Hello Libra, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Libra. Paunang mensahe po ninyo ay Gorilla. Take time to listen. Take the time to listen compassionately to those you love, especially your family members. Ayan. So, bigyan nyo naman ng pagkakataon, yung mga mahal ninyo sa buhay na magpahayag din ng kanilang mga nararamdaman din siguro, or kung ano man, no, yung mga concerns din nila kung meron man, or kung ano man ang gusto nilang i-share sa inyo, no, na thoughts, kumbaga, no, Libra, kasi siguro madalas kayo lang yung pinapakinggan. So, ngayon, parang nire-remind din kayo ng universe na it's about time din na bigyan mo naman yung mga tao sa paligid ninyo, lalo-lalo na yung mga mahal niyo sa buhay, na sila naman yung magsalita. Sila naman yung magpahayag ng kanilang mga saloobin sa'yo. We have Boar. Face your problems head on with confidence and courage and you will emerge victorious. Ayan. So, harapin ninyo yung inyong problema. Kung meron man, no? Head on. Hindi dapat na iwasan, hindi na dapat na takbuhan kasi hindi rin naman yan aalis, no? Pagtakbo, pag-iwas, pag-avoid sa mga problema ay hindi yan ang solusyon, or hindi naman yan masosolve yung problema ninyo kung meron man. Kaya, ang advice sa inyo rito, if this message resonates with you, harapin ninyo yung problema. No, head on with confidence and courage. At with that, no, makakaasa kayo na mas mabilis ninyong mapagtatanggumpayan na kung ano man ang problema na yan. Malalagpasan ninyo agad-agad rather than iiwasan, 'di ba? Kasi mas lalong magtatagal pa, 'di ba? So anyway, kailangan mo din solusyonan yan, kailangan mo din naman harapin yan. So, harapin mo na sa ngayon, 'di ba? Para hindi na mas maging komplikado pa, hindi na magtagal pa. What else? We have Condor. You're too enmeshed in this situation, so step back and see the bigger picture before making any decisions or taking action. Isa rin magandang reminder ito para sa iyo, 'di ba? Na wag lang kayong magbase, no, ng inyong desisyon sa kung ano lang yung mga nakikita ninyo by your naked eye, kung ano lang yung nandiyan sa harap ninyo. Bagkus, learn to look at things at a different perspective. Look at things at a bigger lens para sa pag-iisip ninyo or pagdidiskarte ninyo ng kung ano man ang magiging solusyon dito sa kung ano man ang mga problema, mas magiging maayos, mas magiging effective, mas magiging maganda at mas mabuti, no, yung magiging decision ninyo rito, no? Kasi 'di ba? Mas makikita ninyo yung all four corners of your situation rather than just focusing on what is being reached by your naked eye. We have Cat. Sabi dito, it's time to strike out on your own and relinquish your over-dependency on others. Ayan. So, ito na yung pagkakataon ninyo, or ito na yung panahon na dapat ninyong pag-focusan ng sarili ninyo, at saka matuto na kayong tumayo sa sarili ninyong paa, matuto na kayong i-manage yung sarili ninyo, yung buhay ninyo all on your own, 'di ba? Hindi na to yung panahon na aasa na lang tayo sa kung kanino man, or magiging dependent tayo sa kung kanino man, 'di ba? It's about time na to step into your power. Gamitin nyo na yung inyong sarili ninyong kapangyarihan over yourself, lalo-lalo na sa mga pagdedesisyon ninyo, rather than magdepende na lang lagi sa kung sino man. Okay? What else? We have Camel. Trust that you have the resources to get through the challenges before you. Ayan. So, magtiwala kayo na kung ano man ang mga challenging situations na kinakaharap ninyo, kayang-kaya ninyong solusyonan yan. The resources or anything na kakailanganin ninyo para masolusyonan ninyo yung mga challenges na yan, ay nandiyan lang, no, sa inyong paligid. So, you just have to open your eyes. You just have to be tawag dito,
to be aware, no, of the opportunities around you, 'di ba? Para yun na ang makita ninyo at magamit ninyo yung mga bagay-bagay na nandiyan dyan, resources and even tao na nandiyan dyan na willing tumulong sa'yo, 'di ba? Para masolusyonan na kung ano man ang mga challenges. We have Seagull. Now is the time for deep emotional healing. Okay? So, siguro, it's about time na, no, na mag-move on na kayo sa buhay. Maaari kasi na meron kayong pinagdaan ng mga heartaches or heartbreak in the past at for the longest time siguro hina-harbor pa rin ninyo yung sama ng loob, yung sakit ng kalooban, 'di ba? Emotional baggages and emotional wounds, resentments, mga ganun nandiyan pa rin, bit-bit ninyo pa rin. And it's not going to help you move on, 'di ba? Kung nandiyan pa yan sa deep ninyo. Kaya iniimbitahan na kayo dito, no? Na now is the time for deep emotional healing para nang sa gayon malinis na, no, yung inyong dibdib at ang inyong isip of anything, no, mga baggages ninyo, mga emotional baggages ninyo, mga sama ng loob, no, tanggalin na yan and learn to accept na the things that happen na sadyang ganun ang buhay, 'di ba? Talagang kailangan mangyari ang mga bagay-bagay na yan to get to where you are now. 'Di ba? At saka para makapag-move on na kayo, para makapagsimula na rin kayo ng bagong buhay. We have Judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenges. This is really a good realization, very beautiful realization, no? Na maiintindihan mo na hindi pwede talaga na i-compare natin ang sarili natin versus other people. Kasi unang-una, iba-iba tayo ng timing, iba-iba tayo ng pinagdadaanan, iba-iba tayo ng challenges sa buhay. We are all unique, no? We are walking towards different paths. What else? We have surrender. I can release my need to control, no? So this is good, no, na you will be realizing na it's about time now for you to surrender. Mas mabuting nagsusurrender tayo sa natural ebb and flow of life. And we are allowing the destiny to unfold organically, 'di ba? Rather than tayo yung mag-insist na gusto natin, ipagpipilitan natin kung anong gusto natin, yung gano'n, and it's not going to help. Mas lalo lang natin sinasabotage, no? Kung ano man yung mga gusto nating mangyari sa buhay. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.